Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 15. Acts 15, verse 22. Acts 15, verse 22. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers, with the following letters. Brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell the same things by word of mouth. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. Manalangin po tayo. Ama, salamat at muli po kaming mag-aaral ng inyong mga salita. Muli may kalayaan po kami para ang inyong mga katotohanan ay aming pag-usapan at talakayin. Tulungan po kami at gamitin po ang inyong lingkod sa pangangaral ng inyong mga katotohanan. Mangusap po kayo sa bawat isa. Tulungan ang aming puso at kaisipan na ang mga katotohanan po ninyo ay magliwanag sa araw na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Mataas po ang respeto na ibinibigay natin sa mga misyonero ng Diyos. Pupunta sila sa iba't ibang mga lugar para magbahagi ng salita ng Diyos. New drivers ay binibigyan ng malaking paggalang dahil sa kanilang ginagawa. Can you imagine going to a tribe na hindi mo alam kung magiging maayos ang iyong dadatnan o ikaw ay tatanggapin or be rejected? Hindi mo alam kung anong gagawin sa iyo pagdating doon sa tribo. Hindi po ito isang madaling mga sistema at pamamaraan ang kanilang mga ginagawa. Nainggit po ako sa kanila kung paano po nila kinakaya yon. Ako hindi ko kaya. Okay, I must admit na hindi ko kaya. Hindi ko alam paano nila ginagawa yon, how they penetrate a tribe, and then magsisimula sila ng mission. Kaya po pagka sinabing new triber yung misyonero at mamimit mo siya, I give them a lot of respect sa kanilang mga ginagawa. Ulit-ulit ko na sinasabi ito, no? Kasi ganun ko sila, hindi ko po sila ganun tinataas, but I give them a lot of respect kung paano po nila ginagawa yon. Ang mahirap yung mga ibang mga nagtuturo will come to the place at pupunta sila doon sa lugar kung saan na-establish ang mga churches. And then magtuturo sila ng mga bagay ayon sa kanilang denomination o sa kanilang relihiyon. This disturbs
a lot of churches dahil nagkaroon ng pagpasok ng maraming Bible school at nagturo sila about mga doctrines nila, and then they start coming to the churches at nagbibigay sila ng kung ano-ano nilang mga turo. Isa sa mga nakakatakot ngayon ay ang internet. Pwede mo na makita lahat, from a conservative preacher to a demonic preacher, ay pwede mo na silang mapanood sa internet. Ang mahirap, parehas silang may hawak na Bible at sila'y nangangaral at parehas nilang hawak ang Biblia nila at sasabihin sa iyo, ayon sa Bible, ito yung teaching. Then they'll apply their own systematic theology. Itong sinasabi at doktrina ng Biblia. Ang isa sa mga nanineglect sa pag-aaral ng Biblia ay ang biblical theology. How does it is connected to this whole scripture? Paano nakakonekta yung isang libro sa kwento ng buong Biblia? Ito ang theology o pag-aaral sa theology na hindi masyadong dinidebate ng mga pastor. Systematic theology, nagdidebate, depende sa author. Kung ang author ay Pentecostal, meron siyang nakalagay doon patungkol sa kanyang paniwala about his doctrine. Pagka Baptist ang nagsulat, at depende sa Baptist. Kung siya ay particular Baptist, Southern Baptist, Conservative Baptist, meron silang kani-kanyang mga tinatawag nilang systematic theology. Pero ang biblical theology, hindi nila nadidebate kasi ito yung progression ng kwento ng Diyos hanggang makaabot ito sa aklat po ng pahayag. Seems true doon sa church na kung saan nagpasimula ang mga manggagawa ng Diyos. Nung mapakalat ang salita ng Diyos, mayroong pumasok na mga nagtuturo sa kanila. Yun po yung tinatalakay natin sa chapter 15. Ang maganda sa aklat ng Gawa, hindi itinago ng banal na Espiritu through Dr. Luke ang mga katuruan o mga pangyayari sa iglesia. Hindi ito ikinubli. They were not hidden, but exposed them para malaan natin kung ano ang nangyayari noon at patuloy na nangyayari sa ating panahon. Pumapasok ang mga katuruan at mga tagapagturo sa loob ng mga simbahan. Ano ang kanilang issue? Kaya doon sa verse 1, babalikan po natin kasi magko-close na po tayo. Sa verse 1, ang kanilang issue is merong galing mga tagapagturo mula sa Judea at pumunta sila sa Antioquia, sa Syria para magturo ng kanilang doktrina na kung saan ang sinasabi nila, kailangan mo nang mapatuli ang mga mananampalataya para sila ay maligtas. That's worse. Kaya sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral po natin ng conflict in the mission, ito po yung unang bahagi. This is the conflict because of culture. At yun po yung ating tinatalakay in verse 1 hanggang verse 35. By next Sunday, tatalakayin na po natin ang conflict because of companion. Dinadala ito at dinala mismo ng mga mananampalataya na si Pablo at si Bernabe at kasama yung iba pang mga mananampalataya ng Antioquia o ng Antioch Church. At dinala po nila ito sa Jerusalem para tanungin yung mga apostoles. Two issue, galing ba sa inyo yung tagapagturo? Turo nyo ba to? Okay. Ito, turo ba ninyo na ang mananampalataya ay kailangan maging proselyte muna ng mga Hudyo para sila ay maligtas? Mukhang hindi. Pero sa loob mismo ng Jerusalem Church, meron silang ganong issue. Kaya doon sa verse 5 ay binanggit yan na mga Pariseo na naging mananampalataya. Kaya sabi na, but some believers who belong to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them
and to order them to keep the law of Moses. Mukhang parehas naman. Okay? Kaya lang ito nasa loob ng Jerusalem Church. Yung pumunta doon sa Antioch Church, hindi nila masiguro kung galing sa kanila dahil marami nang naging mananampalataya sa loob ng probinsya ng Judea o ng Judea. Malamang-lamang, hindi nila alam kung galing sa kanila or hindi galing sa kanila. Whatever it is, ang isyong ito ay hindi lang galing dun sa mga nagtuturo from Judea pumunta ng Antioch. Mismo sa loob ng Jerusalem Church, may ganitong konsepto. Salvation by faith in Jesus Christ plus circumcision. Pagtutuli. Andun sila sa loob. Kung bakit, dahil dito, nagkaroon sila ng malaking usapin at it caused them to have debate. Okay, nagdebate po sila. Ito yung kanilang discussion. Kung mapansin po natin ang Acts, ipinapakita sa atin na mayroong malaking discussion sa loob ng church. Kahit po sa time po natin, maraming nagugulong mga simbahan, nagkakadiskusyon sila sa mga ganitong mga issue. Pero hindi naman sila umabot sa nagbabatuhan sila ng baso habang nagmi-meeting. Nakarinig kayo ng church, nagmi-meeting, nagbatuhan ng plato tsaka baso sa loob. Marami ba sila mga tinetake up na issue? Meron po mga ganito, meron namang issue whether hymns lang ang gagamitin or gagamit sila ng modern songs. Kahit po sa conference ng February ay tinatanong yun. Tinatanong nila kung pwede bang gumamit ng modern songs? Ang sagot lang po ng pastor is, God had gifted them. Let us use their music according to their gift. Pero, babantayan ang lyrics or content and how it is sung. Kaya ganun po siya mga issues. Pero ang pinakamabigat po ay yung issue patungkol sa kaligtasan. Kapag ang kaligtasan at doktrina o turo ng Diyos na hindi gray area, magkakaproblema po talaga ng malaki. Okay, yung paggamit ng hymns and modern songs is simply preferences. Pero pag Biblia pinag-uusapan at doktrina nito, malaki pong problema po yon. Issue talaga yon, hindi to simpleng usapan. At hindi po ito simpleng problema na meron. If gustong ipasok ng mga Pariseyo na naging Kristiyano ang paniwala nila at kostumbre or customs doon sa Jerusalem, doon sa Gentile church, which hindi pwede. And we'll be amazed kung sino po yung nagbigay ng pinakamalaking opinion at suggestion kung ano ang gagawin. Si James na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Not Peter. Not John. Ang nabigay ng pinakamagandang opinyon at solusyon sa kanilang problema habang sila ay nagkakaroon ng malaking diskusyon ay si James. Ang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Anong napag-agrihan nila? Ito po yung napag-agrihan nila. Una, sabi niya, nung nangangaral si Pedro sa mga Gentiles kay Cornelio, hindi pa siya tapos nangangaral, bumaba ng banal na espiritu without requiring them to be circumcised. Hindi sila hiningan ng Diyos na magpatuli muna bago bababa ang banal na espiritu. Nangangaral pa si Pedro kay Cornelio, sa pamilya ni Cornelio, bumaba ng banal na espiritu. Which means, ang punto, hindi kailangan ang pagpapatuli para maligtas o pagsunod sa kostumbre ni Moses. Dahil sabi ni James, ang hirap naman to pa rin kasi. Which tayo mismo, kahit nasa panahon po natin, we all have the revelation of the Scripture. Kompleto tayo ng ating babasahin. Meron tayong mga prophecies in the Old Testament, fulfillment in the New Testament, mga maling nagawa nila, nababasa natin, sila hirap eh. Can you imagine, lahat ng pinag-uusapan natin dito, kapag humango ang isang mananampalataya sa Old Testament,
Hinahango niya po yun at kinukuha niya, nagko-quote siya from the Old Testament by his memory. From his memory. At hindi niya ito kinukuha dahil, alam niyo to, pag may hahanapin kang verse, pupunta ka sa likod ng yung Bible, meron kang concordance. Pag naalala mo yung word, simply look for the word at ituturo niya sa iyo kung anong verse po yon. Though limited yung mga study Bible na meron po tayo. Dahil yung concordance para sa lahat ng salita ng Biblia ay ganito kakapal at ganito kalaki. Ayaw niya namang basahin yon. Ayaw nating dinadala yon. Gusto natin mas maliit. Ngayon, mas madali na, tutulungan ka ni Google para mahanap mo yon. You say the word, say the verse, hahanapin niya para sa'yo. Pero sila nun, mga kapatid, what do you sabi ng Bible, sabi ng Old Testament, sabi ni prophet, eto yon, from the memory. Sana all. Sana ganun din tayo nagme-memorize ng salita ng Diyos, ano? Tapos yung i-quote pa nilang line, ang hirap-hirap. Bakit nakapag-quote sila ng line sa Amos 9? Grabe si James, ano? Alam niyo ang ginagawa, no? Simply nandun lang sa synagogue, every Sunday, nakikinig ng salita ng Diyos at wala silang kopya. Walang nagsasabi, open your Bible, buksan niyo ang inyong Old Testament, buksan niyo ang iyong Isaiah. Wala kang mahanap na gano'n. They simply, kada sinagoga, meron lang silang sariling kopya ng Tanakh o ng Old Testament. Tapos makikinig lang sila every Sabbath. Tayo may Bible, di pa tayo makamemorize. Ganun sila kagagaling, kakaingit, Sana ganun din tayo, kalakas ng memorya kamukha nila. Ano ang kanyang solusyon? Sabi ni James, wag na natin silang pahirapan. Nagbigay lang siya ng mailan na dapat nilang pag-usapan. Ito lang dapat, they should abstain from polluted by idols, from sexual immorality, from what has been strangled, and from blood. Didiinan ko na lang po mamaya ulit. Tinikap ko na po last time, didiinan ko lang mamaya. Pagkatapos po ng discussion na to, nag-agree na sila. Ito po yung nangyari in verse 22. Ito po yung kanilang decision. Anong decision nila? May conflict, may issue. Tapos sumunod yung kanilang decision o deliberation kung ano ang kanilang gagawin. And then they have their decision. Anong decision ng mga mananampalataya sa Jerusalem church for the Gentile churches? Verse 22. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. Okay? They have agreed. Malinaw po ang pagkakalagay ni Dr. Lucas. Ang galing niya. Hindi niya sinimplify masyado. Simplified po ito. Ito yung shortest letter na meron po tayo. It's not Philemon. Ito yung shortest. Sabi niya, it seemed good to the apostles, to the elders. Hindi po kasama si James na kapatid ng Panginoong Jesucristo kay Mary sa mga apostles. Doon siya sa elders. Ang nakakagulat ang kapatid. Pagbibigay ng opinion at solusyon sa kanilang problema is not from the 11. It came from James, na dating hindi naniniwala kay Jesus Christ, hanggang siya nga abot sa krus. Okay? Malinaw po sa John yun. Hindi basta kagad naniwala si James sa kanyang kapatid na si Jesus Christ. But ito siyang nagbigay ng opinion. Mga apostoles, nag-agree ang mga elders ng Jerusalem Church at ang buong iglesia, kasama yung mga Pariseyong na born again. Sana ganito yung mga churches. Kapag mayroong conflict sa church, let's talk about it. Pag-usapan natin sa Bible, let's see the Old Testament. Sa kanila kasi Old Testament lang, mahirap sa kanila from their mind. Ayon sa Old Testament.
Ayon sa Biblia sa Lumang Tipan. Ang galing no? Hindi ka mukha sa atin. Kompleto na yung Bible natin. Pag nagdebate sila, mag-aaway at naghihiwalay pa rin sila ng landas without being, hindi nila nasolve yung mga issues. Okay, yung buong church, technically speaking, the apostles, the elders, and the whole church, nag-agree sila. May padadali sila sa Antioch Church. Si Paul and Barnabas. Sila kasi unang-una nagdala ng problema. No? Yung problema sa Antioch Church, na dinala ng mga Judeans na tagapagturo ng mga Kristiyano daw, ay sila ang pumunta sa Jerusalem para sabihin ang isyong ito. Tandaan po natin, hindi lang silang dalawa. Meron silang kasama mula sa Antioch Church para maging saksi sa kanilang issue. Okay, sila yung ipapadala pabalik. Tapos meron pa silang pinadalang dalawa. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men from among the brothers. Ito yung mga pinadala. No? Yung dalawa, si Paul and Barnabas. Judas, mga kapatid, kalimutan na natin yung stigma pag pangalang Judas. Hindi po lahat ng Judas ay masama. Dahil yung Judas na nakasulat ay nagsulat sa aklat po bago Revelation ay kapatid din ni Jesus Christ kay Mary. Judas din ang pangalan. Para hindi pangit, Jude na lang. Okay? And then si Silas. Sino yung mga to? Simple lang. Ang tawag sa kanila ay mga prophets. Yan, dalawa. Pastor, may propeta pa ba sa New Testament? Yes. Until makumpleto ang revelation ng Diyos o ang Biblia ng Diyos o yung ginagamit po nating scripture, nung makumpleto po ito, it stopped. Pastor, wala nang mensahe ang Diyos. Wala nang prophets ngayon. Wala. Yung mga prophets ngayon, Pastor, na sinasabi, mga prophets, simple lang ang tawag sa kanila, false prophets. Prophets pa rin. False nga lang. Nakumpleto na po yung Bible. Bakit pa natin kailangan sila para i-reveal sa atin si Jesus Christ? Ang mahirap in our days, mayroong mga nagtuturo na sila daw ay nakakausap nila ang Diyos. Nakausap ko ang Diyos kanina, kaya ito yung aking mensahe at ito yung pinapadala sa inyo. Naka-encounter na kayo na? Siya daw ay propeta ng Diyos, nakausap niya ang Diyos. Nakausap niya ang Diyos ang nagsalita o siya yung nagsalita? Pag ikaw ang nagsalita, nanalangin ka. Pag ang Diyos nagsalita, revelation yun. Nagsalita ba talaga siya? May man narinig ka bang tinig mula sa Diyos? Sigurado ka ba ang Diyos ang iyong nakausap? But it's easy to claim, ang Diyos ang nakausap ko eh. Paano ka nakasigurado yun? Ang Diyos ang iyong nakausap. Anong sabi niya sa iyo? Meron ba siyang sinabi sa iyo na wala sa Biblia? Kamukha nung kaibigan ko, sabi niya, Pastor, nagdadrive ako, tapos sinabi ng Diyos sa akin, mag-slow down ako. Kung hindi ako nag-slow down, nabangga ko yung tao. May tanong ako, sabi ko, ano yan? May narinig kang tinig? Wala. Paano mo nalamang nagsabi ang Diyos sa'yo? Naisip ko, naisip mo. Naisip mo, baka nangusap ang Diyos sa'yo. Hindi ka kinausap. Intindihan niyo po. Kung nakausap mo ang Diyos, there is a voice, at sasabihin niya siya ang Diyos. At matapang kang idadagdag mo yan sa Bible. Pag di ka matapang idadagdag mo sa Bible yan, baka hindi nga ang Diyos ang nakausap mo. Ikalawa, itetest pa natin, galing ba talaga sa Diyos at hindi. Kaya itong dalawa ay propeta ng Diyos. But si Silas ang merong malaking usapin dito. Si Silas ay makakasama po ni Pablo, o si Silas ay makakasama ni Pablo sa kanyang ikalawang missionary journey. Dahil maghihiwalay ng langdas yung dalawang magkaibigan sa kanilang pagmimisyon. At kasama si Silas na sumulat o kasama siyang inilagay ni Pablo na kasama sa pagsulat para sa simbahan ng Thessalonica. Ganun po yung pagiging close ni Pablo at ni Silas pagkatapos po ng usaping ito.
Then ano po ang sabi ng sulat? Sabi na, tutuloy po natin ang verse 23. With the following letter, the brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia, greetings. Baka sabihin, Pastor, bakit hindi na lang in-address yan sa Gentiles? Mga kapatid, ito yung sinusulatan. Ito yung merong issue. Dito pa lang nagsimula yung issue at ngayon ginagamit na po natin na prinsipyo para sa mga mananampalataya na mga hintil. Dito nagsimula ang problema na ipinasok ng mga Judean believers, kaya Antioch ang nagpadala. Definitely, kakalat ang issue, kaya binanggit na rin yung iba. Antioch and Syria, na kung saan ang Antioch ay magkikita sa Syria and Cilicia. Can you imagine? Noong pa pala, meron ng Christian church sa Syria. Muslim country, pero meron ng mga mananampalataya. No, sana nanatili sila. Di natin alam. But ang Cyprus ay meron mga mananampalataya. Anong sinasabi? Since we have heard, verse 24, since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul. Disturbing pala yun. Hindi lahat ng turo at nagtuturo na mahawak ng Biblia ay okay lang. It disturbs the church. Wrong doctrines disturb the church. Alam niyo kung ano yung makakatakot. Lagi ko pong binabanggit po ito pag nagtuturo kami with other pastors. It took a verse to condemn the whole world. It took a wrong interpretation of a verse na ang mundo ay nakondemn. Dahil sa isang wrong interpretation ng isang talata ng Biblia, nakondemn ang mundo. Alam niyo ba yan? Sabi na, sigurado ka ba na sinabi ng Diyos kapag kumain ka dyan, ikaw ay mamamatay? Di ka mamamatay. O naniwala yung babae sa wrong interpretation ng ahas, then nakondemn ang mundo. Tayo? Pati ang daigdig natin. Huwag kayong magtaka. Bakit marami tayong bagyo? Because the world was condemned. Because of one wrong interpretation of a passage of the Scripture. It disturbed the church. Isang namamayapang simbahan, inabala ng wrong teaching. Salvation by grace through faith in Jesus Christ plus good works. Tuloy-tuloy ba ang good works hanggang ngayon? Yes. Yung mga nagtuturo, ikaw ay maliligtas kung gagawa ka ng mabuti. Hanggang ngayon, tinuturo pa rin po siya. Kaya sinabi nila kung sino yung mga kasama magdadala ng sulat. Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Napag-usapan natin, napag-aralan sa mga naunang chapter ng Acts, muntik nang namatay si Paul sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. He was stoned to death. Buti hindi niya inabutan ang kamatayan. At nagpadala sila ng dalawa, we have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. May sulat, tapos mayroong magsasalita pa sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang sabi niya sa verse 28, for it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements. Ano yung mga requirements? Verse 29. Abstain from what has been sacrificed to idols. Inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga
Sa pagan practice, sinaalin nila yung mga pagkain nila tapos may tindahan sila sa harap. Meron silang tindahan ng karne. Pag bumili ka doon, ikaw ay lalakas at magiging magandang iyong pangangatawan. Ganun po yun. No? Hindi po ito yung iba naman, pagka may natira, dinadala nila sa palengke. Okay? Kaya, yung mga inialay sa mga Diyos-Diyosan, bawal kainin. Ay mukhang bawal kainin yung atang. Huwag po kayo nagnanakaw ng atang ng kalamay tsaka ng manok. Mukhang bawal. Ikalawa, from blood. Pastor, bawal ang dugo. Bawal ang Betamax. Bawal ang tinuguan. Sabi nila, pastor, yan ay patungkol sa animal sacrifice. To some extent, yes. Pero ang pagkain po ng dugo mula't mula bawal ginagawa. Kaya yung Betamax na nakatusok doon sa kanto, bawal. Anong pwede? O yung bituka na lang. Pwede. Kung di kayo takot sa cholesterol. Pastor, paano mo? Mga kapatid, ito yung problema ko rito. No? Sabi nila, yan ay for sacrifice. Itutuloy ko na lang yung ibang usapin. And from what has been strangled, yung binigte na hayop, and sexual immorality. Why is it hindi ako naniniwala nito ay simply for sacrifice? Mga kapatid, yung sexual immorality, may kaugnayan din po ito sa temple. Kaya merong temple prostitute na ibinebenta nila yung kanilang katawan at ginagawa po nila ito for their worship. Okay? Sexual intercourse with a harlot. Hirap ng harlot, no? Tagalog kasi nung patutot, Kaya yung nagbebenta ng katawan, tapos binabayaran. Explain nyo na lang parents, ano? Tagalog kasi nito, patutot. Harlot ang Ingles. Ano? Nung bago ko rito, ang tawag nila, yung mga babae nandun sa patay sinding ilaw. Magpapasko na meron. Lahat ng bahay meron ng patay sinding ilaw. Ano? Mahirap na siyang sabihin. Yung nabubuhay lang sila sa gabi, tapos sa gabing-gabi naka-maikling damit at kailangan sa madilim lang sila nakatayo na mayroong red tsaka green na ilaw. Okay? Noon, mayroong pagan temple na makikipag-intercourse ka, yun ang iyong form of worship. Kaya lang, ang sexual immorality applied even to fornication. Applied din siya sa adultery. Sexual immorality pa rin ang ating tawag. Kasama siya po dito. Hindi lang ito about temple sex. Patungkol po ito sa lahat. Pornographic picture ay kasama dito. At panonood ng porn kasali dito. Sana ay pagbawal sa Pilipinas. Kaya lang hindi pinagbabawal. No, ginagamit po yan ng mga pogo. Pogo po, hindi pugo. Pogo. Na inalaw ng gobyerno noon. At di nila alam ginagamit po yan. But anyway, let me prove my blood. Kung bawal kumain ng dugo, mga kapatid, yung verse 29, yung principle po nito ay nanggagaling yan sa Leviticus 17 and 18. Samahan niyo po ako. Leviticus 17 at pumunta po kayo sa verse 1. Verse 1. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, and to all the people of Israel, and say to them, This is the thing that the Lord has commanded. If any one of the house of Israel kills an ox, or a lamb, or a goat in the camp, or kills it outside the camp, and does not bring it
to the entrance of the tent of meeting to offer it as a gift to the Lord in front of the tabernacle of the Lord, blood guilt shall be imposed to that man. He has shed blood, and that man shall be cut off from among his people. This is to the end that the people of Israel may bring their sacrifices, that their sacrifice in the open field, that they may bring them to the Lord, to the priest at the entrance of the tent of meeting, and sacrifice them as sacrifices of peace offerings to the Lord. And the priest shall throw the blood on the altar of the Lord. O, ito po yung ginagamit na pag-aalay. Kaya lang ang verse 10, kung tutuloy po natin, lampasan na po natin ng iba. If anyone of the house of Israel or of the strangers who sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood and will cut him off from among his people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by the life. Therefore, I have said to the people of Israel, no person among you shall eat blood, neither shall any stranger who sojourns among you eat blood. Pastor, pang-sacrifice po yan. Hindi po. Yung blood for sacrifice ay inalalagay doon sa altar. Para yung dugo nun pupunta doon sa baga, okay? Tapos dadalhin yung baga, lalagyan ng insenso na gawa po ng Israel, tapos ipapasok ng most high priest sa most holy place. Ang pagkain po ng dugo ay pinagbabawal because of respect for life. Pumunta po tayo sa pinakaunang utos po niyan, Genesis 9. Wala pang Israel? Walang Israel. Darating pa lang ang Abraham in chapter 12, which means ibinigay po to kay Noe after the flood. After the flood, there is a command about it. Verse 4. Command po ito sa lahat ng tao, hindi po ito Israel. Israel ay mabubuo pa lang siya in the time of Jacob. Wala pa si Jacob, wala pa si Abraham. New population po ito, pagsisimula ng 8 tao sa balat ng lupa. Verse 8 ng Genesis 9. But you shall not eat flesh with its life, that is its blood. And for your lifeblood, I will require a reckoning from every beast. I will require it, and from man. Anong punto, mga kapatid? Hindi pwedeng kainin ng dugo. Kailangan paduguin yung hayo, kahit masarap pa yung dinuguan. Kahit masarap pa yung tinola na mayroong dugo ng manok. Bawal kainin ang dugo. O baka sabihin niyo, Pastor, nagdudugo pa yung fried chicken, di namin makain. Bone marrow na kasing pinag-uusapan natin na kung saan doon nabubuhay yung dugo. Nung bang pinatay yung pinadugo, nung pinadugo siya, namatay yung hayop, kung namatay na po yung pinag-uusapan natin, yung life blood o yung dugo ng hayop na nagpapanatili ng kanyang buhay. Yung ba ay tinanggal? Yes. Pastor, may natira. Hindi na po yun ang pinag-uusapan natin. Yung dugo na nagpapabuhay pa doon sa hayop. Kaya yun po yung mga bawal na meron. Yun lang, sabi na. Sexual immorality, kasing bigat ng sexual immorality, yung pagkain ng dinuguan ay ng dugo. Di ba pantay sila? Pero masarap talaga yung dinuguan. Kasama ng puto kalasyaw. Kaya lang, ano magagawa natin? Ang dami naman nating pwedeng kainin.
Sabi nila, Pastor, ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Hindi naman po pinag-uusapan yung malinis at marumi sa dugo. Sabi niya, lifeblood. Nandun yung kanyang buhay. You respect the life ng kinatay mong hayop kung bakit hindi ka kumakain ng dugo. Hindi malinis o marumi. Lahat naman kayang linisin ng Pilipino eh. Tama ba? Yung maruming hayop na hindi kinakain ng mga Hudyo, kinakain natin. Kumakain tayo ng baboy, lalo na kapag nalitsyon. O sa 29 ng December, mayroon. Kung atin kayong year-end fellowship. Marumi po yun. Kinakain natin. Tuwang-tuwa pa tayo. Diba? Hindi ka lang natutuwang kumain, natutuwa ka pang magbalot. Iuuwi mo pa yun. Kakainin mo pa kinabukasan. Tapos bibili ka pa ng Mang Tomas. Tapos iluluto mo pa siya ng paksiw. Kapag meron pang natira, piprito mo pa yung kinabukasan. Pero marumi yun. Sasabihin natin, lininis. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Kahit po yung bat bawal kainin, pero kinakain ng Pilipino. Yung bituka, hindi nila kinakain, pero tayo, iniihaw natin. Tapos yung kinakain natin yung papaitan. Di ba marami yung papait? Kasi may napanood ako, linagay yung pupo nung kambing doon sa Baka sabi mo, Pastor, hindi po yung nasa labas, yung nasa loob. Sabi nila, hindi yung papapait. Ayokong kumain doon sa lugar na yun. Linagay daw nila eh. Mukhang hindi naman ginagawa dito kasi may binibigay na mapait, pampapait yung nagbababoy po sa atin. Ang punto lang nito mga kapatid, ito lang po yung requirements. Kasi reklamo pa tayo, 4 lang ito eh. Makikipag-away ka ba kung di ka kakain ng dinuguan? Masisira bang buhay mo pag di ka kakain ng Betamax? Alam niyo ba yung Betamax pala? Yung helmet, yung ulo ng manok. Okay? Yung Adidas, yung paa ng manok. O yung Betamax, yung kulay black na kwadrado, dugo po ng baka yon. Binibili yung dugo ng baka, ipipraise tapos i-slice. Tapos kakainin natin nakakain pa naman yung pagka alas 4 na hanggang gabi. Wala kasing pangumaga nun eh. Kasi nililinis pa nung nagbabaligtad ng bituka ng manok po yun. Okay? Bibigat ba yung buhay mo kung di ako kakain ng dugo? Yun lang naman ng requirements. Kakasimple nga ng 4. Hindi, ano yung gusto nyo? Bawal lang kumain ng dinuguan o pag kami nasalubong kang foreigner, tutulungan mo siyang maglakad ng 1 milya? Bubuhati mo pati karga niya. Ayun po yung role ng Israeli. Pag may nasalubong kang foreigner, meron siyang karga, tulungan mo siyang maglakad. Gusto niya. Ba't di siya mag-tricycle, maglakad pa siya? Tulungan ko pa siya, magpabigat pa ako. Tas malaki pa yung katawan niya sa'yo, kasi mga foreigner, lalaki ng build Tapos yung Pilipino, maliit na, basta yun. Basta maliit yung katawan. Papayag ba siyang tulungan mo siya, malaki pa siya sa'yo? Can you imagine? Kailangan yun eh. Tapos pag magsisimba ka, di ka pwedeng lalampas ng 800 meters. Karamihan dito, lumampas na. Kami lumampas. 1,400 meters na yung nilakbay namin para makarating dito. That is pasong dito kami dumadaan. Kapag dumaan ka dito, meron pa siyang dagdag papunta rito. Paano yung malalayo? Bawal mag-tricycle kasi magbabayad ka sa tricycle. Bawal magkarga ng gas. Bakit? Papagtrabahuhin mo yung nagkakarga ng gas. Bawal kumain ng McDo, Jollibee mamaya, magtatrabaho sila. Paano na? Sa Israel nga, bawal maggatong eh. Gusto niyo ba? Dami ng problema, Yung doktor, bawal mag-doktor mamaya. Kahit mamatay na siya, tingnan mo na lang. Pare atang bawal sa sinumpaan nila yun. Tama ba? Pagka-pulis, may nag-boxing, bawal magtrabaho yung born again eh. Sabi ng Bible, huwag kang magtrabaho. Merong mga exemptions sa rules. Alam niyo po yun. Pero ito mga kapatid, ito po yun. Kasimpleng requirements sa 4 lang eh. Pastor, di ba pwede?
Kung hindi pwede ang sexual immorality, hindi rin pwede yung dugo. Hindi ka mamamatay kung hindi ka kakain ng dinuguan sa buong buhay mo. No, 25 years na ako hindi ko makain ng dinuguan, hindi naman ako namamatay. Pero yung pares ko siguro yung mga dito, naglalaway kang ganyan pag nakikita mong sarap na sarap siyang kumakain, tapos isasawsan niya yung malaking putong ganyan doon sa di ko alam kung hindi kayo natakam. Nung pumunta ako rito, pinakain ako ng ganun. Hindi ako makakain, pero alam mo yun, yung parang yung mangga nakikita mo, gumaganon. Ba't naman ganito, sinerve di kapatid, tapos galaway ka, tapos di mo masabi-sabi di ka pwedeng kumain. But mga kapatid, let's be aware of that. Hindi po tayo mamamatay, di tayo kakainin ka na. Pagkatapos po nito, pinadala po yan, dinala nila. Sinabi rin ni Silas at ni Judas ang mga bagay na yan. In verse 30, so when they were sent off, they went down to Antioch and having gathered, that's verse 30 na po ko, the congregation together and they delivered the letter. Tingnan niyo pa yung response ng mga tao. Verse 31, when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. Pa-encouragement sa kanila yun. Mga Pilipino nagagalit. Encouragement sa kanila eh. Mga kapatid, baka sabihin, Pastor, Pilipino lang kumakain ng dugo. Hindi po totoo yun. Hindi pa. Yung iba lang ang hindi. Maraming mga bansa kumakain ng dugo. Pag pumunta kayo ng Siberia, kumakain silang dugo fresh. As in, fresh. Pati laman ng loob, kinakain. Yung atay, di bituka. Yung atay, kinakain fresh. As in, fresh po nila kakain. Pagkapatay nila dun sa kanilang reindeer, bubuksan, tapos yung dugo kukunin, tapos di naman sila magba-blood compact, iinumin daw nila yung dugo as fresh. Tapos kukuhanin yung atay, hindi na po iihaw yun. Hindi na ibababad na suka, tapos ipiprito, tapos ibebenta sa inyo ng 20 isang baso. Hindi, kakain nilang fresh. Yung dugo, Pastor, kakainin din nila fresh. Sabi nila, bakit nyo ginagawa yan? Doon lang kami makakakain na mainit na parte ng hayop. Dahil pagkatapos niyan, magyayelo na yan. Siberia po yun eh. Okay? Nagyayelo sa kanila. Kaya yung nakapanood ko yun, hindi ko alam kung mandidiri ako, pero tawan-tawa naman silang kumakain. Tapos yung gumawa nung palabas, hindi niya pinakita paano nila ginawa. Blurred yung pagkakalagay. Pero sabi niya, kinain nila. At pinatikim siya ng dugo. Sabi niya, buti nakakain din ako ng mainit. Okay, naintindihan po natin yung it's an encouragement to them na dinala tong letter na to. Yes, pero hindi po umalis yung dalawang propeta na ganun-ganun lang. Sabi po ng 32, Judas and Silas, who were themselves prophet, encouraged and strengthened the brothers with many words. Anong pang-encourage sila? Pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay yayaman, liglig, siksik, umaapaw, pag ikaw ay nag-offering, kalokohan. Ginawa nilang tayaan ng loto ang Diyos. Alam niyo kung ano yung pinaka-nakaka-encourage sa mga mananampalataya kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Ito, may encourage ka na mananatili. Yung inspirational preachers, may encourage ka for a while. Bukas nakakalimutan mo na. Pero pag salita ng Diyos ang binigay sa iyo, mananatili po yun. Ito po yung kagandahan pag ang mga mananampalataya nag-a-agree sila, lalo na yung mga manggagawa ng Diyos, na salita ng Diyos ang basihan ng kanilang fellowship. Ito po yung matagal na fellowship at pinakamasayang fellowship. Pagkatapos po noon, doon pa lang po sila nagiwahiwalay ng landas. Pero si Paul at si Bernabe ay mananatili sa Antioch dahil taga doon sila na church. They preach and teach the word of the Lord. Grabe yung usapan nila, no? Puro word of God ang kanilang issue at pinag-uusapan. Ganito po yung conflict in mission. Hindi siya madali. Nag-mission ka, nagtanim ka ng maayos, mayroong magkakalat ng hindi tama. That kailangan mong isettle ulit ang bagay na yon. Mga kapatid, kung nakakaranas sa mga churches ngayon ng ganon, noon meron ng ganon. Hindi ito bago. Pastor, yung away sa loob ng mga missionaries, meron.
Yes. Next meeting, pag-usapan po natin. If merong conflict, malaking issue, yes. Hindi po to biro-biro. Pero tandaan natin mga kapatid, Pastor, magkakaroon ba ng conflict sa church? Yes. Ang pinakamaganda gawin, resolbahin muna ang conflict sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang basihan sa pag-aayos po ng conflict. At yun ang tinatawag na biblical counseling. At kapag hindi na makapag-agree, then they have to agree to disagree, pero manatili silang magkaibigan dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, nawa tayo, when darating po yung panahon na magko-conflict tayo, let's go back to the scripture. Anong sinasabi nito? Kung tama yung iba, then let's be humble sa bagay na to. Hindi tinutulan ng mga apostoles si Santiago sa kanyang sinabing magandang opinion. Nagpasakop sila doon. Yung mga Pariseo na magagaling sa Old Testament, nagpasakop sila dahil nakita nila yun po yung appropriate at tama sa salita ng Diyos. Kaya anuman po yung mga conflict, resolve muna yan ng salita ng Diyos. At kapag kayo merong ulitin ko po ito, masyado na ako makulit. Kaya meron po kayong nakitang misyonero, minister to them. Give them respect and honor sa kanila pong ginagawa na hindi natin ginagawa o minsan hindi natin kayang gawin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat po sa pagtuturo nyo sa amin. Kung merong mga issue, we have to go to the scriptures. Maging maingat din po kami dahil ang mga maling turo ay naglipa na sa mundong ibabaw. Lalo na po yung pag-open ng internet, naglipa na ang iba't ibang mga turo, from the most conservative to the best teaching hanggang sa pinakamaling turo ay nagkalat sa sansinukob. Tulungan at ingatan po kami kung paano niyo po iningatan ang simbahan sa Syria, sa Antioquia at sa Cilicia mula sa maling turo ng mga Hudyo. Ingatan din po kami pagkat ngayon mas marami na kaming kinakaharap na mga maling turo. Tulungan po kami na lagi po kaming matuon sa inyo mga salita ng Diyos. It is not about religion, it is about our relationship sa inyo. Ingatan kami, aming Diyos, sa lahat ng pagkakataon at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.